LF, looking for next summer destination? Sa dulo ng Leyte, sa makasaysayang isla ng Limasawa. Sa gitna ng Kabisayaan, may isang maliit na isla na tahimik na nakatayo sa agos ng kasaysayan. Isang piraso ng lupa na hindi lang napapaligiran ng dagat, kundi ng alaala. Dito, noong March 31, 1521, idinaos ang kauna-unahang misa sa buong bansa at dito nagsimulang umugat ang pananampalatayang huhubog sa pagkakakilanlan ng milyon-milyong mga Pilipino. Dito, sa Timog Leyte, matatagpuan ang duyan ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito ang Limasawa. Sa paglipas ng ilang siglo, ang buhay sa isla nananatiling payak at payapa. Wala ito sa radar ng karamihan ng mga turista. Pero ang natural nitong ganda na minsan nang bumihag sa mga dayuhang mananakop na panatili at ngayon nang hahalina sa mga bisita. Ang jump-off point para marating ang Limasawa Island, ang pantalang ito sa bayan ng Padre Burgos. Dito maaaring sumakay sa mga pampasaherong bangka o hindi kaya sa mas malalaking lancha, 200 pesos kada ticket. Kailangan talaga maaga. Pag hindi na nabilang, hindi na makasakay. Yung last trip natin, alas 3 ng hapon. Let's go! Makalipas ang mahigit kalahating oras, mararating na ang makasaysayang isla ng Limasawa. Sa pantalan pa lang, hindi na mapigilang magtampisaw. Ang tubig kasi, crystal clear. Ikimjis na yan! Ang Limasawa ang pinakamaliit na bayan sa probinsya ng Southern Leyte. Tahimik at mabagal ang buhay rito. Walang mga magagarang hotel o high-end resort. Wala ring jeep o bus. Ang pangunahing paraan ng transportasyon, motor at tricycle. Yung pamasahe po dito sa isla is 10. Tapos pag pumunta tayo sa kabilang barangay, 25. Then pag dulo-dulo, 60 per head. Pero dahil walang traffic, masaya ritong mag-road trip sakay ng habal-habal. 500 to 700 pesos ang renta kada buong araw. 1 to sawa mo nang malilibot ang isla. Isa sa mga sikat na stopover dito ang tinatawag nilang Little Batanes. We're happy na merong ganitong scenic view. Naririnig na namin yung tunog ng uwana. Uwe-uwe! Pero kung may perfect spot daw para makita ang 180 degrees na view ng isla, ito'y sa Totoy Peak. Let's go! Ay, ayan na! Yung medyo struggle na paakyat, sobrang sulit pagdating namin dito. Kung may one word kaming i-describe for this, ito ay, wow! Derive po sa language namin, Totoy means breast po siya. Kasi kung titingnan nyo, yung bundok is para talaga siyang breast na may nipple kasi may bato siya sa tuktok ng bundok. Kung peace and quiet vibe ang hanap, pwedeng magliwaliw sa resort na ito kung saan putim-puti ang buhangin. Para ka raw nasa isang exclusive resort o island. Pero hindi sing mahal. Ang entrance fee kasi 50 pesos. Ang may-ari nito, si Norman. Bago ko ito nabili nung 2007, nung high school pa ako, dito kami nakatira malapit. Yung lupa hindi sa amin, nagtayo lang kami ng bahay. Pero nagdo-drawing ako ng mga sa beach, may mga huts. Pero hindi ko alam na baka magkatotoo. Ang magkaibigang Beth at Zoe mula United Kingdom, dito piniling magbakasyon.
It's very off the grid. I think it's a lot less populated. Quite rural, but like authentic. For me, sometimes it's not always about going to the most famous spots, but finding the places that are the most untouched. Feels like the whole place is exclusive. It's unreal. Right in front of the beach with that view every morning. Well, what else could you ask for? Kung thrill at adventure naman ang trip, punta na sa Barangay San Agustin. Hanapin lang ang matarik na daang ito. Baybayin pababa. Hanggang marating ang Malaparaisong Island Lagoon. Ang naglalakihang rock formations tila bumuo ng isang natural swimming pool. Pwede ritong mag-kayak o banana boat ride. Ang kayak po, 250. Tapos may floating mat din po kami na 300 pesos po per hour. Ngunit para sa mga atapang at tao, pwede rin ditong mag-cliff jumping. Yung nakakahalina kasi ng Limasawa, yung lagoon talaga. Napakalinaw ng tubig. Affordable. You don't have to spend a lot just to enjoy sulit. Ang solo traveler mula Makati at fresh from breakup daw na si Alex dito sa Lagoon na piling mag-move on. Nag-heal galing sa 5 years na relationship, nauwi sa breakup. Sa Limasawa po kasi yung sobrang tahimik. Kapag naghahanap ka ng peace of mind, sobrang perfect niyang puntahan. Sa bahaging ito naman ng isla, ang pinaniniwalaang dinaungan ni Ferdinand Magellan noon, ang Magallanes Port. May itinatago ring ganda sa ilalim nito. Underwater playground ng mga free diver. Kapag swinerte, lumilitaw ang mga dolphin. Pero ang puso raw talaga ng Limasawa Island ang napakahalagang papel nito sa ating kasaysayan. At ang nagsisilbi nitong paalala ang museum na ito na itinayo sa pinakasagradong lugar, ang spot kung saan ginanap ang pinakanaunang misa sa bansa taong 1521. Ito ang National Shrine of the First Mass. Yung national government, nilagyan na po ng museum itong Barangay Magallanes para magsilbing landmark kung saan talaga yung First Mass of the Philippines. During March 31, celebrate kami ng misa dito. Maraming pumupunta dito ng deboto. Sa dulo ng hagdang ito na may 450 steps, nakatindig ang sariling bersyon ng Magellan's Cross ng mga tiga-Limasawa. Sa mismong lugar daw na ito, iniutos ni Ferdinand Magellan noon na ipatayo ang krus para maging simbolo ng Kristyanismo. Reminder siya na yung faith starts from small beginning, na nag-start lang sa islang to, pero biglang lumawak yung pananampalataya ng Kristyanismo dito sa Philippines. Doon sa Homonhon, nagtanong si Magellan, saan kami pupunta next? Binigyan sila ng direction. You go through, nang dumating na sila sa southern tip sa Panaon, may nakita silang light. Yung original name ng Limasawa ngayon is Masawa. Masawa in itself is a Butuanon word for bright light. They stayed about 1 week. Nag-decide na sila na they will celebrate kasi importante yung Easter sa Catholic Church. Simula nang nagkaroon ng turismo dito sa isla namin, hindi na masyadong mahirap maghanap ng trabaho. Meron kami mga coastal clean up, every barangay. Bawal talaga ang magtapon ng basura sa mga dagat. Smoking free kami dito. We're making some preparation para sa mga turista na dadagsa sa darating na mga taon. Sa mga nagbabalak ng mga turista na pumunta sa Isla Limasawa, sana po ay kung ano ang pangangalaga namin sa isla ay ganyan din ang inyong gawin. Para po at ma-preserve pa natin kung anong ganda ng Limasawa. Sa mga nagpaplano riyan ng summer getaway, kung ang trip nyo off the grid na pasyalan o yung hindi dinarayo at lugar ding hitik sa kasaysayan, hindi ka magsasawa
sa ganda ng Limasawa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.